Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang maglunsad pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23, DWIZ 882, April 21, 2026, Martes. Ako si Conrad Banal, kasama natin ang ating special Tuesday special Professor Astro Del Castillo. Good morning, Prof. Ay, good morning Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na doon sa mga naiinitan. Nako, napakainit na ng panahon. So, maraming danger signals, okay? Mag-iingat po kayo sa heat wave. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Makikita rin ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA For the Box. Ayoko sanang batiin ng happy birthday yung aming kaibigan, si Dina Campos. Ng happy birthday. Ang doktora yan dentist. Oh, Dina Campos. Dina De Jesus Campos. doktor. Doktora. Doktora na nag-specialize sa Dentista. accounting. Saan? Sa accounting supervisor. Hindi, ba to? Ay, iba pa yan. Ay, si, sorry. Si Juby Salonga to, yung ating Ay, sorry. accounting supervisor dito sa DWIZ Aliw. Okay. Juby Salonga, good morning. Happy birthday. Meron bang ano to? Panset? Wala? Walang panset? Mamaya, baka. Malabo. Yung mga baka na ganyan, yung akala ni Rizal, mamamasyal sa Luneta eh. Yung pala ba? Okay. Nako, pare nakakakita mo ba to? Pare Astro, ang Department of Energy na ngayon, siya ang nagsasabi kung magkano ang fuel price. Yes. I heard yesterday. Was that long overdue? Yesterday. Dapat ata, okay. The basis raw was the emergency EO that was signed by the president. Executive Order 110. A declaration daw po yan ng energy emergency. So may mga powers to prescribe the price. Okay. Ang tagal na na-issue yung executive order na yun. Bakit ngayon lang? Nila nag-react. Actually, ngayon lang pumayag yung mga oil company siguro. ngayon lang, kahapon lang sinabi.
Ngayon lang pumayag. kahapon lang Kasi sinabi. po dati ang nasusunod dito sa atin yung mga oil companies hindi naman ng Department of Energy. Kahapon lang sinabi. So nagpaalam muna yung Department of Energy. Pwede ba kami Nag-agree naman na sila. kami naman ang magseset ng price para naman di kami nakakahiya sa publiko. Parang ganun daw eh. Yun ang mga haka-haka na nakikita natin sa social media eh. Sana hindi. Sana hindi ganon. Sana hindi. Talagang malilimutin lang yung Sa- the Secretary of Energy. Ang tagal na no, executive order na yun, pare. Ngayon lang kahapon nila. lang. Oh. Ngayon lang nila nalaman na meron silang hindi lang po yan authority, obligation na yan sa taong bayan. Tama. Dahil hirap na hirap ang buong Pilipinas. At may confusion kung paano sila talaga o mag-determine When it ng wa- prices. When it was signed, ano bang ginawa nila? Sila bang Tumanga. nag-dictate? Tumanga. Hindi, ito lang eh, no? Ito, Oo. tumanga lang na. Pero at least for now, benefit tayo. Aha. Wag lang sana ma-misinterpret ng big business or Okay. ng businesses. May mga limit daw po silang iseset. Yan po ang sabi nung paboritong ni Paring Wener na Secretary of Energy, Sharon Garin. Okay, nagpa-press conference pa para dito. Online, para sabihin lang na kami na ngayon ang magsasabi kung magkano ang price. Tingnan natin kasi ang presidente nag-announce noong 24, almost 25 pesos. Decrease in the price of diesel. Ang presidente mismo yon. Hindi pwedeng sabihin ng oil companies, hindi naman ganyan. Yan. So gumamit na po ng power ang government. Is that good or bad? Sa akin, good eh. Well, Mawawala yung sa isip kung totoo man, kung hindi man totoo o totoo, mawawala yung sa isip ng taong bayan na sunod-sunuran lamang ang gobyerno sa mga oil companies. Yun ang masakit eh. Mawawala ng tiwala. Imbes na lumaban, humarap, labanan natin to, crisis to eh. Sasabihin, kinakampihan nyo yung Ito, isa sa mga effect ganito. Kumbaga, medyo may pagka-mass psychology. pero did they discuss kung i-amend pa rin yung Wala, hindi introduce ang sinabi. bagong older regulation. Hindi pa sinabi. I think it's hindi na gagalawin. Tingin ko Dapat Ang dapat excise galawin. tax. The excise tax. And VAT. Mukha. Palagay ko hindi na eh. Mukha. Tagal na eh. Mukha. Magdadalawang buwan na tong crisis eh. Pero Dapat simula pa lang kung talagang yun ang measure na gusto niya. Kanino ba galing yung proposal na yan? Natanggalin yung taxes. yan yung initial knee-jerk reaction nung magkikrisis. Actually, coming from cabinet, yun yung nakikita na initial reaction. Kasi lang yan eh. Pampalubag-loob yung... Supposedly, band-aid lang talaga yun. It should be limited, I think, 2 to 3 months. Pero kasi ang background niyang excise tax. Dapat walang excise tax dahil meron ng VAT. Correct. Nauso lang po yung excise tax dahil humahanap ng pagkakakitaan ng gobyerno noong binaba nila ang mga personal income taxes. Malaki na wala doon, so humahanap silang kapalit. Ang nakita nila yung oil. Pero kung may VAT na, may excise tax pa, kung ano-ano pa tax ang pwede mo imbentohin. Kaya yun yung Tax on tax. Kaya yun yung unang nakita, yung excise tax. Okay? Ngayon po, wala raw komento ang mga oil companies dito sa didiktahan na sila ng gobyerno kung magkano ang presyo ng fuel. Very interesting pag kung anong comment nila eh. Wala nga. Very interesting. Astro naman, tumiba na sila eh. Magmula no 1 taon eh. January. Lagi ko sinasabi to eh. As of November, ang diesel, nag-increase na ng 24 pesos per liter. Pero on the average, sa buong taon, ang oil prices worldwide, international oil prices, on the average, bumagsak by $13 per barrel.
paano nangyari na bumaba ang oil prices, tumaas ang ating diesel by 24 per liter. Hindi ko naiintindihan yan. At hindi pinapaliwanag po yan, nino man, ng energy secretary, ng oil companies. Tama, halos lahat tayo confused. Hindi economically, hindi mathematically correct. Ano daw po yan? Matinding parusa. Kapag merong oil company na dinikta ng gobyerno kung ano ang presyo ngayon at lumabag doon sa presyong set by the government, matindi raw po ang penalty. Anong penalty po? Yun ang sabi ni Garin, hindi pa sinasabi. Pero she will issue raw a show cause order. Yan, okay. Usong-uso talaga ang show cause. Ang penalty po, imprisonment 3 months to 1 year. And a fine ranging from 50,000 to 300,000. Yan po ang sabi ng Oil Industry Management Bureau. May kulong. Kulong. Wow. So, ano ba to? Mapapanatag na ba ang... Titigil na ba yung mga strike? I guess not. Hindi na ba magkakagulo? Hindi na ba magkakanakawan? Profiteering? Pilfering? Assuming na maganda yung pagka-manage ng government and nag-agree ang private sector, it will take time before prices really go back to normal. Kasi ang maganda rito, kasi parang ang message, we're getting hold of the situation. Ayan. Yan ang message ng government. Kasi yung initial reaction ng tao, kung ano-ano parang may halong anarchy na Strike dito, nakawan doon, mga ganyan, okay? So, sana po because of this measure, mag-normalize. Yeah, oo nga, pati yung crimes nag-i-increase na rin, no? Oo. Yung takbo gasolina, ano ba tawag doon? When you gas up, biglang... At the same time po, sinasabi rin ng Department of Energy, hindi nila masisiguro kung saan papunta ang presyo. Dahil everything depends on what's going on in the Middle East. Well, acceptable naman sa amin yun. Ang gusto lang namin, parehas, patas, yung presyohan natin. Hindi nagkakagulangan o nagkakalamangan. Ganyan po ang, okay. At the same time, yung useless na proposal na yung Maharlika mag-invest sa PNOC, magtatayo sila ng mga fuel depot. Yan daw po ang kanilang magmi-meeting. Nagmi-meeting na raw sila, sabi ni Garin. Okay. Hindi ko alam kung that will help solve the price of the high price of fuel. Maybe it will help assure supply. Pero yung presyo, Supply lang. supply lang. The price, pwede, Baka nga siguro, tumaas pa yung supply, but, yung price But minimal Baka nga tumaas pa yung price. pwede. Kasi it's a new venture. Yeah. Ang alam nyo naman po, pag bago ang venture, kailangan... Cost. Additional cost. Oo. Mas mataas po ang cost niyan kasi kailangan ang Maharlika kumita. Ang purpose niyan kumita di ba? Kaya dapat ang focus na lang yung mga doable and talagang actionable projects. Yung nuclear, ano ba nangyari na doon? Yung mga nuclear mini pods. Iyon na nga hindi pa natin malabo pa yun Malayo pa tayo. The Greenergy projects, giving incentives also to matagal lang ginagawa yan. Pero ang number one example dyan, yung kay Libiste. Yes. 12,000 na megawatts. Hindi nagawa. Almost 11,000 plus megawatts. Binigay yung kontrata na yun. Kung tama ang pagkaintindi ko, ang sinasabi, the ball was in the court of government. Kaya hindi niya nagawa? Hindi na-deliver, because of the... But ako, I would have raised hell. Yun lang naman narinig ko. Bakit may penalty siya? Ng ilang bilyon. Tsaka binenta niya Oo nga.
Binenta niya kay MVP. Ang laki ng kinita niya eh. Oh, pero binili ni MVP. Ang Hindi binili siyempre- yung kontrata. Sabagay. Wala naman pong assets yan. Anong binili niya? Ay, yung kontrata with the government. Bagay. Yun ang asset doon. Wala naman nakatayong assets yan eh. Power plants. Bakit gano'n? Pero meron daw yung coal ang tinitignan nila ngayon. May moratorium kasi on coal-fired power plant. Yeah, correct. Yun ang ginawa natin dahil gusto nating lumipat sa renewable energy. Siyempre, sino makikinabang doon? Yung mga may franchise sa renewable, kamukha ni Libiste. Pero sinasabi ngayon ng Department of Development, paring Astro, siguro, alisin na muna yung moratorium na yan dahil crisis to eh. Yeah. In the next few years po, tatamaan tayo nitong energy crunch. Ngayon, kung Taon ang bibilangin. ang Germany, advanced country na yan eh. Coal pa rin sila eh. Okay. Open daw si Secretary Garin doon sa sinasabi ng Department of Development, DepDev, dyan sa coal. Okay? Pero, ewan ko, magiging political issue to eh. Kasi yung malakas na rin yung environment, yung Yeah, environmentalist, yung environmental movement dito sa atin. May mga grupo na rin kasi yan na well-funded. And they know how to use media. Okay? And also madami na ring mga lawmakers na talagang so-called environmentalists and green-minded. Okay. Ngayon po, tungkol dun sa service contracting program, SCP. Yan yung sinasabi ko sa iyo, pare, yung bawat kilometro na tumatakbo ka na off hours, bibigyan ka ng pera ng Department of Transportation, DOTR. Yan yung service contracting program. In other words, pag peak hours, wala ka nun. Pag off hours, wala ka sakay, bibigyan ka nila ng pera. Tapos tumakbo ka. Kasi per kilometro. Yeah. Bawat kilometro yung bayad eh. Kaya nga nagtataka ako sa programa to, kumbaga, sinasabi ng gobyerno, sige mag-aksaya kayo ng gasolina o ng diesel. Kasi, paano ko makukuha yung pera? Kailangan maka-register ako ng Takbo. kilometrahe. Kundi wala akong pera. So therefore, tatakbo ako ng tatakbo, magsasayang ako ng fuel. Yeah. Yun, doon ako takantaka dito sa programa to. Ng isang sinong genius, brilliant ang gumawa. Hindi ko maintindihan. But ang balita po, Pero in-explain ba nila? Wala, no? hindi ko nga alam how it's working now Wala eh. eh. Pero nag-inspection daw ang presidente. Wala po pong balita. If it's naka-on na ba to? Umaandar na ba to? At paano nilang ginagawa? Paano may ma-check kung ilang kilometro tinakbo nito? Nitong lahat ito pare PUJ, ride-hailing, bus, lahat yan, kasama dyan. So magta-traffic sa off-peak. Di ko alam kung paano nga lang i-implement eh. Dati, gagamit daw ng GSP. GPS. 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 GPS pala yun. Sana rumble na lang, parang hayal. GPS. Nag-inspection daw po ng dyan sa Araneta Center, sa terminal sa Cubao. So, baka meron na doon sa terminal sa Cubao. Sa terminal sa Cubao. So, therefore, mga bus lang yon. Wala naman terminal na jeep eh. So bumili na to ng GPS. Magkano kaya yung GPS? Well, hindi na raw GPS ang Hindi na. gagamitin eh. Oo. At hindi nila sinasabi kung ano na ngayon ang paraan. Baka mano-mano, I don't know. Okay. Nag-inspection daw ang presidente. Tapos, yun lang. Yun lang ang balita.
Ang DOTR tahimik, hindi nila alam kung paano, hindi natin alam kung paano. Kung ikaw driver, paano ba ako magkakaroon yan? Ngayon, May website ba? Tingnan natin. in effect, On applying. in effect na ba yung 20% discount ng pasahero? Kasama kasi sa programa yan eh. Oo nga. Na dapat nangyari pa nung 1 linggo. Kasi- 15. Yeah. Dapat, Sabi nila 15 raw. Kwan na yan. so 6 days. Pero ang palusot nila, launching lang yung Soft April launch. 6. Soft launch. Nag-launching kayo? Ilan ang nagawa? So hanggang ngayon, ilan na kaya ang nakikinabang Mga dito sa update. programang to? Okay. Sabi naman sabi ng DSWD, ay nagagalit na pala yung mga party list groups dito sa service contracting program for jeepneys. Ito po yung Akbayan Party List. Ayon daw sa DOTR, 36,000 drivers ng jeepney ang covered nito. Ha? Pero ang rollout daw, nakita nila inconsistent. Hindi raw po maraming nakakasali. So kulang sa preparasyon, hindi raw klaro ang pamamaraan, the methodology, how to do the program. Wala, ano daw po, limited ang scope. Yan ang sinabi po ng joint statements ng Confederation, ng National Federation of Trade Unions at saka ng Akbayan. May mga rota raw po sa Metro Manila na supposedly covered yung mga drivers. Hindi daw po nila alam kung kailan may implementa to. Pero nag-inspeksyon na sa Cubao. Ano yun? Publicity gimmick ng DOTR? Ginamit pa ang presidente? Soft launch raw soft launch. Yung executive time nung mama, sinasayang mo, dadali mo sa Cubao para mag-PR stunt ka sa iyong programa na hindi naman napag-isipan ng husto. Ito nga, dami raw problema. Sabi ng anong tawag nito? NCTU. Okay? Ang dami pa raw po rota na wala. So, asa lang yung mga driver doon. Okay. Yun naman cash aid po, sabi ng DSWD, i-expand daw nila yung cash aid sa mga transport. Kasi yan ang crisis natin yung mobility. Correct. Crisis sa logistics, sa mobility, sa people hauling. Which is very important to any economy. Precisely. Yun nga. You hit it right. Yan po ang number one, yung mobility, pag-deliver ng goods. Yes. Okay? Yung mga tao, kasi hindi po kikiulo sa economy kung hindi naman ma-transport Correct. ang mga tao. Etong DSWD, pinag-iisipan daw nila, expand pa. Pag pinag-iisipan nyo po, hindi pa balita yan. Magiging balita yan kung may gagawin na kayo o ginagawa nyo na. Yung pag-iisipan nyo pa lamang, pinaaasan nyo lang yung mga driver. Alam mo, bakit matagal, Manong? Bakit matagal para ng policy and action? Bakit? 4-day work week lang sila. Ibig mo sabihin, buong apektado lahat ng galaw ng DSWD dahil sa 4 days lang. Siyempre. Di yung 4 days ipagan nyo, make time for the lost 1 day. Hindi, ako, ang position ko dyan, balik pa rin sa regular. Kasi kailangan nga natin sila. Ginagawang palusot yung 4 day. Kailangan frontline sila. Kasi yung namatay, inaano nila ngayon, buried under the rug. Yung namatay po na tricycle driver,
nakabilad sa araw, nakapila dyan sa Quezon City, Memorial Circle. Sabi ko nga, hindi na makatao, inhumane. Maski sa hayop, hindi nating dapat ginagawa yun. Pero nakapila sa araw. Sinong taong walang isip ba? Walang isip, walang puso. Gagawin niya, may namatay tuloy. Parang lumalabas pa, kasalanan pa nung namatay. Very bad, very sad. Eh, Ang dami na nating lessons learned dapat eh. Ang dami nating every year, ilang crisis tayo. Dapat alam na natin yan. Ngayon po, humihingi na tuloy ang mga transportation groups, 10 piso raw increase in fare. Because precisely, these programs na sinasabi nila discounted po yung diesel ng public transport, yung service contracting, ay ang kupad-kupad, at saka po malabo pa. Yung discounted kasi, may nakita na akong fuel station, gas station, na nag-a-announce na kasama sila sa fuel discounting. Pero yung gas station na yun, walang dumadaan na public transportation. Nandito sa loob. Sa show. Ano ibig sabihin sa akin nun? Hindi na pag-isipan niyang programa na yan. Paano naman may magdadaan na public transport dyan? Hindi sa show dito sa Meralco Avenue. Sarado pa yan. Meralco Avenue. Oo. Okay? Wow. Meron dito sa C5 yung Shell, kanto ng Julia Vargas at saka Shell. Nakita ko din yan. Meron bang public transport dyan? Kumusta naman po, mga kayo? Ang public transport, nasa EDSA, Quezon Avenue, Aurora. Bakit ito mga gasolina? In other words, hindi gumagana. Hindi gumagana yung programa na yan. Ito, palagay ko to, kumita na to. Hindi naman siguro. Naka-discount ka na ba? Ng 20%? Yan, naglalakad ako. Hindi ka na. Hindi na ako nagsasakay ngayon. Sumasakay ngayon, naglalakad na lang ako. Good Morning. morning. Gusto raw humingi ng 10 pisong. Per hike. Kakayanin ba to? Baka. Magi-strike na naman daw. Another 3-day strike. Alam mo yung pinag-uusapan nyo kanina, yung tungkol doon sa... Service contracting? Hindi, yung tungkol sa DOE na mag-seset. Matagal na sila nagseset eh. Hindi, kunwari lang. Sila na to? Nag-a-announce. Pinoformalize lang nila yung ginagawa nila dati na. Pero ito, sana naman, kung sila na magseset, they will come out with the computations properly. Hindi kagaya dati. i-announce. Hindi kagaya dati na nag-a-announce sila na galing lang sa mga oil companies yung ina-announce nila. Ngayon, baka sakaling... Ano yung puppet? Ano pa nga ba? baka sakaling ngayon, they will now come out with the real justification. May kasama ng computation. May computation. Baka sakali. Marami pong kaya mag-analyze niyan. DOE, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Oo, andito po si aming Astro. Oo. Sila nga namin I-analyze niya, ilalabas Kaya, ng kaya ni Astro yun. Ay, nako. Dami po may mga MBA dyan. Oo. Baka Okay. pwedeng ipadala na sa atin ngayon. Oo. Okay, Pag-usapan. magbabalik tayo sa issue na yan, yung gaso. Yan ang krisis natin. 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na ba? Meron. Merong ano? May statement na ang Acting Secretary of Tourism. Ano statement din? It's all about working out and Ganon. finding our way. Ayan. Ang problema po, may underspending ang DOT, sabi ng COA. Etong Department of Transportation, of Tourism, angal ng angal, wala raw pera. Inaudit sila,
ng Commission on Audit at ang nakita, hindi naman nila ginagastos daw. Ano po, magkano po yan? Nung fiscal year, ano ba CY? Calendar year 2024, ang kanilang total allotment, 3.27 billion. Ang unspent. Ang na-disburse ay 2.17 billion. So meron silang Ang undisbursed balance po, 655 million. Ilang porsyento yan? 23% ng kanilang alokasyon. Aha. Tapos angal ka ng angal, walang pera. Laki. Ha? Kundi ba naman, kahit ba si Hilchua lang ang makinabang dyan, okay na rin sa akin yun. Eh. Basta magamit sa campaign. Hindi ba? Hindi ba, pare? Ito yung sinasabi mo, yung namatay. Ilan na yung namatay? Pare? Dalawa. Nakapila po sa ayuda. Dalawa na. May namatay sa Quezon Memorial Circle at meron namatay naman doon sa Rodriguez. Marikina. Sports complex. So ngayon nagsasalita po ang DSWD. Pag-aaralan na raw nila. Pare. Pag-aaralan na, ha? Pag-aaralan na kung paano. Na nagyayabang po itong DSWD sa press conference si Dumlao. Ano pa nga first name niya si Dumlao? Si Irene. Irene Dumlao. Dahil daw sa nangyari, ang kanilang gagawin, pag-aaralan na nila ang site capacity at ang crowd management. Ma'am, maski po anong aral lang gawin nyo dyan, sa dami ng tao na pipila dyan, talagang unruly. Please, At saka walang lugar dito sa Metro Manila na kaya yang ganyan libo-libong tao na covered. Okay? Ang solution po dyan ay napaka-modern times na natin. Ang dami. Meron naman GCash, Paymaya, meron naman Palawan. Ang dami-dami pong wallet, e-wallet. Ba't hindi magparehistro online? Ba't kailangan physically na doon yung mga tao? Bakit ba? Meron ano ba dahilan doon? Hindi ko alam Ba't physically kailangan na? Kailangan ho kasi malaman kung yung mga yan ay buhay pa o patay na. Pero may naman may mga sistema naman yan they should learn from GSIS and SSS how they confirm their so-called pensioners and members. Oo. Ano lang yan? Digital. Digital Bank lang transfer. yan and also Hindi, may video capture. Every other year, Yeah. yung SSS at saka GSIS, meron silang ganun. Updating. Yung sinasabi ni Professor Hindi, Astro, one time. na updating yung video capture. Ito, one time. Isang rehistruhan. Yes. Hindi lang naman yun. Ang sinasabi nga ng DSWS, meron pang additional payouts nakaschedule. Kasi yung 5,000 na yun, Kulang yun. isang tumaan lang yun Ubus na. Ang Isang tayaan lang yun Isang tong-its ang ano kasi kailangan namin na harmonize yung record ng namin at saka yung record ng LGU. I-harmonize nyo nandun yung tao. So, Nakabilad sa araw. Pwede Di naman kayo yun. muna Yun mag-harmonize. naman, digital system, I think it will be much quicker. Tama rin naman yun. Talaga naman dapat i-harmonize, i-verify. No? Iisa lang to. Oo. I-review daw nila yung kanilang sistema. Ito lang gamitin So, nila. iisa lang ang indikasyon sa akin ito. Hindi napaghandaan ng husto. Ang dami ng Hindi crisis, Manong. napaghandaan. Ay, Diyos ko. Manong Jonah. Hindi napaghandaan ng Every year nag-ayuda tayo Every year may Kaya nga listahan kailangan dapat. may... Nung panahon ng kobong-kobong, may listahan na yan. Kopong-kopong pa. Oo. Yung iba nga, lolo na Sayang yung tayo pa naman ang isa sa mga
best user ng digital Pagdating ng in the world. Yun na nga eh. Di ba? ang problema Puro nga- sa kalokohan natin ginagamit Yun yan eh. yun. ang problema nga natin, Ginagamit natin yan para manira ng iba. sayang pati yung time ng mga tao na nandiyan. Yes. Sayang yung executive time. Sayang lahat yung Hindi work lang of nung beneficiaries but also yung government executive employees. time. Executive Kasi time. madami dapat mag-supervise, di ba? Pero It will re-reviewin na cause raw. traffic. Re-reviewin. Ewan ko lang. Ilang years na nila sinasabi yan eh. Na-review? Review and planning. Ibig sabihin, paulit-ulit lang to. Ilang beses na crisis, yan naman ang sinasabi nila lagi. Aha, patay. Di ba? Eto daw, It's magbabagong about time. buhay na rin ang Marikina. Ang mga senior citizen daw po ay pupuntahan na nila sa bahay. Matagal nang dapat ganon sa LGU. Dito sa Pasig, pinupuntahan eh. Hindi, ako. Pare, pumipila ako. Oo. Sa Makati, pinupuntahan. Pumipila. Sa Makati, nakapila sa Makati Coliseum. Ganun eh. Ewan ko, bakit meron naman digital system? Pupunta ka doon, pipila ka. And also, hindi ba Pero sila At pwedeng... may kailangan ka pang ID. Pinupuntahan sa Tapos bahay. meron pang kailangan na dyaryo, na photo, Update. na yung kung ano yung headline, photo ka, tapos tawag nito, copy, parang printer, isasubmit mo yon. Tapos bago ka bibigyan. Hindi ba pwedeng magkaroon na lang ng agreement with the Philippine Statistics Authority? Kasi pag dineclare ka ng dead, di ba? Dapat i-declare ka naman na na may death certificate ka, di ba? Yun ang sinasabi Lahat, ko. eh. Ilan, Diba? kung may So- magpapalusot na ganyan, ilan? Less than Para 1%. mahuli mo yan, ma-prevent mo yan, lahat ng tao, pahirapan mo. Yun ang sistemang pinatutupad natin. Ilang, Di ba? ilang bang iniiwasan natin? 1%? 2%? Pabayaan And mo na there yung... are other ways to catch them. Hindi pabayaan po less yung, than one yung lang. lahat ng kailangan tumanggap, pahirapan nyo. Pabayaan mo na yung 2% Anak waste na sinasabi mo, if it is a waste. Oo. Di ba? Naibigay mo na rin lang. Naibigay mo na. So, gagamitin din yun. So, meron magpapalusot, isa, dalawa. Oo, yun na nga. Libo-libo, pahirapan Pabayaan mo. mo Kung na yun. anong requirements Yung palusot na ibibigay yun, mo. bigay mo na. Ganyan mag-isip. Kaya i-review daw nila. Ewan ko lang kung saan naabuti niya review na yan. Okay. Paano to? Eto gusto ko sanang tanongin si Si Prof. si Prof eh. Yang Fitch, ano po yan? Nag-negative na sila sa Philippines. And therefore, Ratings? negative. Sino ba nagagawa niyan? At Salita- ngayon, malamang yan, may downgrade na tayo. Yes. Actually, expected na yan, especially nung nagkaroon ng scare tayo last year, no? Yung reaction doon sa ghost projects, yung nag-declare ang presidente. Bad news yun eh, no? And then nagkaroon ng reaction yung ekonomiya natin, medyo nagkaroon ng Slow slow down. growth, and slow investments. And then may mga reports na nag-take pause yung ibang big investments. So yun, it's already a sign eh. Matagal na nating kasama yan, kausap yung mga rating agencies na yan. Yung binabantayan namin, Para sa halos mga rating binabantay- agencies, trust and confidence sa Philippine economy ng Yes. investors. Yes. Yan ang number one. Remember, we seek assistance, financial assistance and loans From overseas. various sources. Oo, from various sources. Especially international. Local, madali yan eh. Okay. Oo. So, ang basihan ng mga karamihan ng mga yan, ng mga utangan Ang natin, rating nitong mga to. itong mga rating na to. Standard and Poor's. Yes, yan, Fitch, Moody's, Japanese Credit Rating Agency. Yan yung mga malalaki. Itong mga to, hindi social media. hindi social media. Hindi fake news And Hindi, itong mga credit rating agency na to, may kliyente yan. Ang lalaki. Trillions of dollars, billions Ang of hawak- dollars. ang hawak nila. So, nai-influence sila. This is not good. It's not good. It's not good. Ano pwede na- It's a wake-up call. Hindi naman dapat magalit Oh, or hindi. mainis ang Wake-up gobyerno. call. It's a wake-up call. It's For us to Yes. Do something. to do things. something. Oh. Yung problema nga, yung cabinet puro lightweight eh. Basically, without Without, walang political malice, yes. it reverberated yung sinabi lang ni Presidente nung
last year, Yeah. July, na mahiya naman kayo, parang Sa ayusin nyo tuloy-tuloy- naman para Tuloy-tuloy pa rin ang Hindi nga effect nahiya niyan, eh. ang effect niyan. yun lang. No, ang naging nangyari, aside from yung nag-slow down at lahat, naging averse to risk ang ating mga tao. Investors. Hindi lang investors, government itself. Nagpigil walang ng spending. gastos. Underspending tayo ngayon eh. Walang spending. Walang spending. Walang gustong pumirma. Yung mga ganun. Pare. Gustong pumirma. Just to confirm what you're saying, construction permits, Yan. bagsak, Ayan. sabi ng Oh. PSA. Yan. Hindi pa ba yan? Construction permits. That's supposed to be our main Eh, driver dapat infrastructure eh. at this point. Magandang data yan. Saan shinare yan? Sabi PSA, PSA, approval ng bagong Construction. construction building permits. Yes. Bumagsak daw po. Sabi ng PSA. Anong period yan, Manong? Last year? This year? They Yeah, were this looking at Feb. This year. Feb pa lang, This year yan. Nako. And then the government itself is by itself is slowing down. For Wala. some reason, I cannot understand why the government is slowing down. Given yan. Nako. Ibig sabihin, Why government spending is slowing down, That's bad. especially in infrastructure. Dati ang Why? growth niyan, pare, bagong permits. Double digit lagi. Oh, yes, always. Ngayon, down. Bad indication. Yeah. Bad. indication. Why are we doing it to It's a ourselves? red flag. Parang self-flagellation yan. Kasi domino effect yan eh. Another economic indicator. First quarter report ng auto, kotse. Bagsak din. Baksak yan. Mabuti nga. Diyan sa mga yan. Mabuti rin yun sa akin. Oo. Pero, indikasyon po na nagpipigil ng gastusin ang mga gobyerno, ang mga tao. Dahil lang inaasahan po, maski masettle na yung Middle East conflict na yan, meron pa tayong mga problema sa prices. Lingering yan. Hindi Hindi yan Ang immediate na hindi matatapos. ma-wind up ano yan. The wind it down can take one Ngayon, yung inflation will lead to slowdown in the economy. Stagflation na yan. Yan ang number one problem na kailangan natin. How do we solve that? Kahapon nagsabi ang Presidente, ilan yung 1,700 Bigyan, i-ano niya, ilabas nyo na yung infrastructure mga, projects ilabas daw. nyo na yung mga saro na yan. Pero ang problema, maski na ilabas mo yung saro na yan, kung wala naman mangungontrata, di problema. Ayun. Wala Ayun. gusto mag-bid. Oho. Paano? If we are talking about the infrastructure budget. Sabi po ng Department of Budget and Management, 17 billion nationwide classroom fund nirelease na nila sa DepEd. Anong ginagawa ng DepEd? Anong ginagawa ng DepEd dyan? Ano? Almost 5,000 classrooms nationwide. Okay? May nangyayari ba? Yung we want to know. We want to know. Saro po yan. Saro, Construction ng almost 5,000 classrooms. Ayan. And problema, ang inaatupag kasi ng DepEd ay yung yung Trimester. Yan. So, yung debate doon lahat na. Isipin mo paring Conrad, Prof. Astro. June 8 na ngayon ang pasukan, hindi September. June 8. Oh. Ang bilis na dyan. Kailan natin matatapos yung mga 5,000 dalawang buwan na classrooms lang? na yan? Wow. Kailan? Kailan? Ba't kailangan ba madalian yan? Aba, ang daming papasok. There are new entrants to Samuyo po yan. the schools. Sabi pa rin na nagmamayabang ang DepEd natin. Hundreds daw na OFW teachers. Gustong bumalik sa Pilipinas para magturo. Anong classroom magagamitin nila? Kundi ba naman kayo kalahating... yan daw. Kaya inaasikaso daw po yan ng paborito ni Paring Vener. Kailangan Na Education lisensyado Secretary. Sani Sani Angara. Yan. Wala pala to, pare. You're Akala talking ko- about reintegration. Ayan ang sinasabi niya. Oo nga. So what? So trimester, OFW teachers. Teachers. Asan ang classroom? Isa lang ang Para sa DOT ko, ano sinasabing may mga kasalanan. Asan ang campaign? Meron pala kay 600 million dyan na hindi Parang ginagamit. DOTR din yan. Ganun ba? Halos lahat sila para pareho.
June 8 na. June 8 na ang pasukan. At wala pa nangyayari. 5,000 classrooms. How can you do that by June 8 if you are talking about additional classrooms? Ayusin nyo na lang muna yung mga existing classrooms. Baka pwede. Yun ang ayusin nyo na lang muna. Baka yung mga yun hindi na rin available for use at this point. Hindi ko alam. We don't know. Who is the infrastructure guy in the DepEd? Or are you giving this up to DPWH? Hindi, Is there somebody- nag-memorandum of Agreement? With whom? With DPWH, DepEd. Di tapos na. Ano tapos na? That's it. Walang mangyayari Wala doon. kaya nga, Memorandum lang yun eh. Kaya nga tapos na because nung last year, Kung for the past so many years, it has been DPWH Yes. Building the classrooms. Last 2024 or last year, ang kanilang budget was for 12,000. Alam mo kung ilan nagawa nila? 22. Oh, 22,000? 22 lang. Walang 1,000. 22 Wala, lang. 22. 12,000 ba? Di 11,978 to go. Yun. Ang lupit Ngayon, naman nun. dagdag pa. Ngayon, Sabi ng DBM na nagsabi, Saro daw, 17 billion na yung na-release. Eh. oo nga. Oo ngayon. Asan yung pera na yon? At saka, anong mga areas ang bibigyan mo ng classrooms at this point? Alam na ba? Alam na. I don't know eh. Isa pa yan. Yung Farm to market. Isa pa yan. Wala. Si King. April na ngayon. Saka yun. April 21. 31 billion yan, yung King. Ilan na yun ang pangako nila, Abril. Kasi data gathering muna daw sila. By Abril, meron na raw silang database. May nangyayari na ba? Ako, nakuha ko Grabe ngayon ang economic problem natin. Hindi ako magtataka kung bakit itong Fitch Nag-downgrade. May concerns. negative na ang tingin sa atin. Mm. Ano na yan, pare? Domino effect. Pag may isang ganyan nagsabi, lahat ng bangko na yan, they think twice before even looking Tataas at ang the interest Philippines. rates natin. And the investors. Ah, Before even... ang tawag nung kaibigan ko dyan, portents of things to come. Putya, parang Coven. Parang go. May mga witch. Oo. Tumiting na nakatingin sa Nakatingin cauldron. sa ha? ano. Oo, ano. Delikado tayo rito, pare. Delikado. Paano? Paano tayo maghahabol ngayon? Ang problema ko dito, paring Conrad Castro, ngayon nag-release, baka mabulunan eh. Yun. Yun ang problema dun eh. Mabilisan. Mabilisan na. Diyan yung nakawan. Diyan yung nakawan. January pa lang dapat tinitira na yan Oo. ngayon, mabilisan. Kailangan, sige, kontrator, ikaw na. Sige na. Oh. Ano na bang balita sa pickup? Yun na, that's another issue. Ang alin? Yung pickup, yung Philippine licensing, Contractors, yung licensing. accreditation board. Oo. Wala. Wala. Kung ano si kaso itong DTI nito pricing. Sinabi na talking natin to from the very manufacturers. start, Wala. right after yung issue about January pa or last December pa, gawin nyo na lang dyan sa pickup, lahat ng mga na-blacklist, huwag nyo na munang i-renew yan. Pero yung mga hindi naman na-blacklist, bigyan nyo na sila ng 3 months na period within which to comply with the requirements. Pero in the meantime, i-accredit nyo na muna sila. Walang ginawa. The best yun. Di ba? The 3 best. months. So, complete your Continuity. requirements, but in the meantime, you're accredited. You can now bid. Kung ano rin pinakikialaman kasi ng DPWH. Yun na Botas Fire. Oo. Yun sa landfill. Yun yung ganon yung mga... Ang layo sa bituka. Ba? Ang bituka ng DPWH, ituloy-tuloy. Nag-utos ang presidente, 1,700 plus projects. Gusto niya ituloy-tuloy. Scaring sa construction permits. Oh. Dumagsak. Dapat yung paangat na paangat yan dahil talagang kulang tayo sa May sinabi pa si Chamber of Commerce Chairman Yulo yesterday. Pag ganito pa rin ang sitwasyon natin for how many months, years,
Unahan na raw tayo ni Cambodia at ni Laos. Hindi malayo yan. At least Which is, Cambodia. I agree. At least Cambodia. Ito kita mo, another one, nagpagasolina 1,500 tapos tumakbo. So ngayon, ang Quezon City Police nag-order ng manhunt. Gastos yan. Ha? Gastos sa pulis yan. Ganyan na nangyayari sa atin. Alam mo, delikado pag masama ang panahon, yung peace and order. At it's not helping, okay, na yung pong ating, alam mo yung pumasok sa, yung police, pumasok sa, tawag nito, pumasok sa busway, Yes, na yes, the nakabangga. coaster. I don't think it's helping Sa coaster. Yung libreng sakay driver daw po at saka supervisor na ano yan libreng sakay pala yun. Yeah. Police bus nakabangga po ng bus ay natanggal daw. Ano pala yun? Yung mga pumasok doon, panlibreng sakay. Hindi pala private. Bakit ganyan magmaneho yung... Asama nakaharang pa siya doon sa kwan nabangga siya sa... Papasok siya nung busway, nabangga siya. Yan ang story niya. Natanggal tuloy yung police. Actually, talagang nag-cut siya ng lane. Panood ko sa TV. Ganun ba? 2 Nag-cut na lanes lane? ang kinat niya. Para Galit pa pumasok siya. sa... Para pumasok siya. Oo, para makapasok dun sa bus. Baka mainit ulo na utusan. Ganyan talaga, Hindi police dapat eh. iniutusan. Oo. Eto naman, pare, UB Express, dyan sa Cubao, nakapatay din. Okay? LTFRB po, pinatawag at suspended yung UB Express. Yan na lang ang ating weapon of choice. Na Patawag, show cause. Patawag. Oo. Order daw po na sa operator, submit lahat ng kanilang maintenance record. Nako. At ipa-drug test daw yung driver. At saka mag-attend ng road safety seminar. Meron pa rin road safety seminar. Until and after you do not punish people, if there is no certainty of punishment for all of those wrongdoers, wala yan. May namatay dito pare. May namatay. Okay. Libre sakay sa Tugiga raw din. Wow. Police din. Police din ang involved. Road crash sa Tugiga raw. Tinanggal din yung police. Bakit police ba involved sa? Hindi ba pwedeng... Hindi marunong magmaneho? Ano ba? Wala ba silang driving school? Yan nga yung problema pati sa paglilisensya. Naging na... At saka ang kalaban niya, tricycle driver. Binugbog pa yung driver. Yan po. Yan ang mga good example. 9:02 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Balik Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ang ating Tuesday specials. Para halo-halo to, may ice cream. Yan! May cherry pa on top of the ice cream. Si Prof. Astro Del Castillo. Ako si Conrad Banal. Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Morning! Meron na ba? morning. Meron na. Meron! Meron daw 600 plus million na hindi nagamit yung DOT. Gamitin- Magkano lang ba gumawa ng ganong jingle? Gamitin nyo na ngayon. Ano lang? Kailangan matuto sila dun sa mga dance steps nyo eh. Ganon. Bago ma-release. Yung bago nating tindi ng ano ba yung apelyido? Anggara Matay ba? Oo, Anggara Matay. Ang lupit eh. Dita. Related ba? Related Yes, dun sa yes. Related. She's the cousin of Sunny Anggara
and the wife of Robbie Matay. Ayun. Matindi. Malupit. Ganda. Kumbaga, credentialed. Ganun ba, pare? Oh yes, Ah? well-credentialed. yan. Well-credentialed. Sana nga may mangyari naman sa tourism. Well, she has been in the business for some time. Kasi yan ang pwedeng paggalingan ng economic growth. Yes. Yang infrastructure, agriculture, and tourism. Matakin mo yung agriculture, pare. Negative. Eh kung umaandar lang yan, mag 2%, 3% growth yan, ang laking bagay Laki. sa economy. Kaya, yan, we've been harping on that na talagang strengthen agriculture. Eh wala namang ginagawa power si and Chubib. energy. Yan ang problema natin. It's about time. May statement rin ba sila about prices? Sana, sunod ng Department of Energy that the government will dictate the price of rice. Hindi, hawak sa leeg yan eh. Yun. Hawak sa leeg yan ng Sana mga today may meat announcement. importers ng rice cartel. Hawak sa leeg yan. May cartel. Rice cartel. Ewan ko. Yun ang sabi nila. Okay? Merong, okay. Ito, nagtataka ako kasi sa mga reports ng krimen. Meron daw 7 pulis naman. Ang natanggal na naman, tinanggal po, under investigation sila, rental kickback scheme. Rental. Rental kickback scheme. Paano? May barracks doon sa training ng mga pulis. Nagte-training yung mga magiging pulis. Eto mga brilliant na to, hinihinga na rental na nakatira sa barracks. Galing, Libre ano? yun eh. Ha? Libre dapat yan eh. Barracks nga eh. Baka, barracks kaya talaga or baka may quarters na barracks talaga? Ang tindi colonel, Oh, quarters major, teniente, master sergeant, at saka 3 patrolmen. Baka private quarters yan, pinaparent. Hindi talaga sa barracks na magkakasama sila. Ha? Most Baka probably private quarters yan. quarters. Oh. Yan ang pinaparent, pinapalease. Private Teka. quarters siguro yan. Kasi kung barracks yan, magkakasama-sama sila. hindi Baka kickback. kickback. Kickback ang Hindi, ganun nga sinasabi. yan. Pinapalease nila yan. Meron nag-post Wow. sa social media na nagki-kickback daw dyan sa barracks rental. Nako, delikado yan. Officers pa. So, inimbestigahan nyo itong mga opisyal na to. Very Okay. bad. Matindi. Merong babaeng trainee, meron pa siyang accusation na yung instructor doon sa barracks ay siya, Naras. sexually molested. Nako, Wow. that's even worse. Okay? Sa Saan training pa lang yan, pare. Very bad, very bad. Para mangyari yan, very lax ang ating check Ano yun natin si yung kanilang personnel management at saka si Major General Maranan, the PNPA, Yes, doon sa mga future officers na future nagtitrain. officers. At saka merong meron silang personnel management group. Actually, just to update you, kaya hindi ako nakapunta nung Friday, Oh. yung kay chairman, nagkaroon na ng turnover sa PNPA. May bago ng director. Oo, si nabanggit nga, Police Brigadier General pa naman. Magiging Magto-2-star pa lang. Magto-2-star na yan. Si Redrico Maranan. Maranan. Oo. So, and talagang pumunta si Chief PNP. Yes. Si Nartates. General Nartates Yes. Jr. Kaya hindi ako makahindi eh. So I had to attend. Talagang committed naman sila sa so-called reforms, no? Kaya talagang nagtanggal rin or nag-relieve ng mga officers doon sa PNPA. So, meron naman daw 4 na foreigners. Naligtas itong isang Pilipina diyan sa Pasay City condo.
na ano siya, kumbaga, ano tawag dito? Hindi naman siya hostage, hindi na. Pero hindi raw siya pinaalis. Kumbaga parang nakakulong siya doon sa condo na to. At house help siya. Kaya lang siya naligtas ng pulis. Sinabihan niya yung driver, tulungan mo ako. Noong mga 4 na foreigners. Okay. Bakit ang dami ng mga ganyan, krimen? Cigarette smuggling. Foreigner. Diba? Yung illegal online. Foreigner. Mga scam yan. Scams. Foreigner. Good observation. Ano yan? Hindi natin sila... Anong ginagawa ng Bureau of They are Immigration? being emboldened dahil siguro Very lax. very lax or alam nila na baka nababayaran Kaya nilang makalusot. Yes. But Mayroon that's tayong very ganyan bad, na naging history. Na Hindi raw nakakalusot. sinasahuran itong babae na to. Pero hindi naman sinabi yung mga pangalan ng mga foreigners. Bugbugin na yan, yung mga foreigners na yan. Bugbugin. Anong nationality, Mano? Illegal mining. Sa pa yun. Tagal na yun Foreigners. Tagal na yun eh. Chinese. Di ko nga alam kung bakit hindi na monitor yan. Hindi nahuhuli. Tagal na yan. Bakit lahat na may krimen, may involved na foreigners? Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ng Bureau of Immigration eh. 48 po, dyan naman sa Paranaque, yung cyber fraud. Na raid, ang nahuli ay foreign nationals. 7 foreign nationals po ang nagsusupervise. At mga 40 na babae na Pinay. Okay? Parang call center yung operation. Pero ang kanilang ginagawa ay Very bad. investment fraud, love scam, Yeah, mga ganon. kung ano-ano po. Yung mga credit card, titirahin, cryptocurrency. Talagang continuing yung ating mga ganyan. Tahasan ng Alam mo ba, isang beses may golf. Gusto akong biktimahin. Bibigyan daw ako maraming gifts. Ha? Talaga? Libre? Oh, libre po. Pero bilhin nyo tong yung daw parang kitchen, mga pots and pans. 50,000 pesos worth. 15,000, ano daw yun? 80,000 pero bibigyan ako ng discount. 80! Oo, gagawin 40 na lang. Kasama na yung tagaluto. Hindi ko nga alam eh. Ano to? Pati bahay? Pots and pans. At gusto yung kunin, yung credit card ko. Ay, kalokohan yun. So Sabi maganda ko, to, no? Maganda to nag-offer sa'yo. Meron itsura. So sabi ko, bakit kayo sino pinayagan kayo dito sa golf? Sa golf course mismo yan? Wow. Tournament eh. Kasi nagbayad daw sila, na-sponsor sila doon sa tournament. Ayun. Meron pang gimmick, tatawagan daw yung sa taga Pasig po kayo. Sigurado kayong Pasig kasi wala pa kami sa Pasig na nabibigyan ng Ganitong ganitong offer. Saan po kayo sa Pasig? Sales talk, Alam mo kon. Sales Alam mo kon. I wasn't born yesterday. So, sinabi ko na lang, alam mo, mabuti pa, mag-pack up kayo eh. Tatawag kasi ako ng polis. Sa golf course, pare, ang lakas ng loob Kasi alam nila, nag-sponsor. mga nasa golf course. Kaya, may kaya. And na-identify ka Oo. na potential sugar daddy. Ito mukhang tatanga. Hindi naman. Ito, pwede ito. Oo. Mukhang matulungin to. Lagi nagbibigay ng ayuda. Yan. Yun. Candidate. Sigurado racket po yan, kaya mag-iingat kayo. Saan ho kayo sa Pasig? Sa Pasig River. Across Malacanang. Meron na mga ex-marine daw. May mga nagiinuman sa kalsada. Nagalit. Philippine Marine Corps, dyan sa Taguig, binunutan ng barel yung mga nagiinuman. Very bad. Patay. Lagot siya kay General Bronner. Gagalit yan. Hindi, nagiinuman sa... Bawal yan eh. Siguro sinita niya. Pero hindi siya dapat bumunot ng baril. Ayun. Mali. Tawag niya sa 911.
Oh, nung ano daw. Meron daw ata siyang wala, hindi alam ko anong pinagsimulan nito eh. Baka fake news. Baka matagal na silang merong mga Hindi, mga lasing daw, parang nagbubulungan. Ayun, doon siya nainis. Nainis siya. So, hinawakan niya yung isang ganyan. Tapos nung inawat siya ng mga crowd, bumunot ng baril. Yan. Ayan. Kaya sinasabi ko, yung inuman sa kalye, walang nagagawa matino dyan. Walang matino dyan. Kaya nga sinasabi ni Secretary John Vic, walang ganyan dapat. Pero ang nagbe-benefit dyan, yung isang listed company. Oh. May epekto yan sa ekonomiya. Pinaputok yung baril. Nako, ayun. Discharge. Nag-discharge. Legal discharge. Patay yan. Patay. Pero Wala. puno dulo nito, Madi-discharge nagiinuman sa kalsada. Nagiinuman. Yan. Kasama siya sa inuman. Hindi nga sinita Nangawat niya lang. nga eh. Sinita niya, nagiinuman. Kasi nagbubulungan daw, mukhang siguro, mukhang siya pinag-usapan. Eh di baril pala to, 45. Ayan. Kaya, ewan ko bakit nauso dito sa atin. Pwede naman doon sa bahay mag-inuman. Hindi Bakit gusto sa labas? Para nakikita ng lahat? Kami, Mali. nung bata ako, umiinom kami. Pero nasa loob kami ng bahay. Ano yung gusto nila? Naka-display or what? Hindi ko alam. O baka naman may tindahan. Hindi, baka Hindi natin alam eh. usually pa nagiinuman talaga yan, buong barangay eh. Pare, halika, punta ka dito. Ganun. Ganun ang Hindi. Filipino eh. Oo Ganun nga, ang pero Filipino eh. wag sa labas. kasi. Yun lang, Marami mali. kayong, Dapat doon sa bakuran nila. Sa bakuran nyo. Bakuran Yun ang nila. workout. Kasi indikasyon yan. Indikasyon yan ng economic yung crime. Dapat Mga ang frontliner dyan is snatcher. barangay. Barangay, yung mga Barangay barangay dapat. mismo. Sila dapat humahawak niyan. Barangay. Dumadami tuloy ang mga nag-ano kay Astro. Nag-regret. Sige nga. Ano ba sabi ng Ano ba ang mga sinasabi nag-regret ng mga kaibigan Well, natin? as of now, mga good morning, mga kay Miss Marlene Malate, Yan. Wow. si Gav Ferreras, Caitlin Roque, Randy Santisas. Hmm. Yan. May mga mag-greet sa atin from overseas pa eh. Maraming nandun. Marami. Oh. Si Susan Geronimo. Lagi Ayan. nandyan yan. Parang si kilala ko Susan. yun, ah. Susan. Salamat, Susan, doon sa pinadala mong chocolate and... Yes. ano ba yun? Chocolate and... Basta masarap. basta masarap, yung chocolate. Kasi Trader Joe's. Trader Joe's. Sarap. Di ba kay diabetic pa? Well, Hindi, dark chocolate yung inano niya, pinadala niya. galing si Thank you, Susan. Thank you, Susan. So, mga nagtatanong po tungkol kay Saldi, kung drama-drama, hindi eh. Saldi ko. Anong update pala dyan? High-level team, nagpadala raw ang presidente doon sa Czech Republic. Sa Prague. Kasi may nag-a-apply pala to ng asylum. He's persecuted in the Philippines. Kaya, Nag-apply siya after nung nasita siya or hindi natin ko alam. alam eh. Hindi natin alam. Wala Pero bang- yun ang balita. Nag-a-apply ng asylum. Nag-a-apply na siya ng And asylum. therefore, that will have to undergo a process. Kaya, kung mag-grant, 6 months? kung mag-grant, di problema tayo. Kaya nagpadala ng high-level team ang presidente doon. Okay? Sino? So, ibig sabihin, USEC, ASEC. Ako. Wow. Ang claim kasi ni Harry Roque, hindi naman daw talaga na-aresto si Saldico sa Prague. Ito na yung mga inano ni Harry. Ano? Harry the Caller? Guguluhin Hindi na ko alam, yung... baka may naniniwala pa ba kay Harry? Well, yung... Ano, Tumakbo na siya. Hmm. Tapos nabuking na may boyfriend siya. May boyfriend. Sabi niya, hindi naman daw nahuli. Na may boyfriend? Hindi, ito, sinasabi ni Harry. Hindi naman daw nahuli sa Prague. Ano pala? Sabi ni Harry Roque. Basta, hindi. Di ba, nag-seek rin Was siya ng not asylum? arrested in Prague. Nagsisik din siya ng asylum, si Oh, Harry. So, familiar siya dapat dyan. Nagsisik rin siya ng asylum. Kasama yung boyfriend o hindi? Boyfriend pa Inihintay. Hinihintay.
Hindi, yung lalaki mismo nagsabi. Taga-UP yan, ha? Nagbukas daw sila ng bank account. Oh, jointly. Pero hindi siya nagdi-deposit doon. Ano ginagawa mo? Nagwi-withdraw lang po. Oh. Ah. Okay, ha? At maiuwi ba itong si Saldico? Hindi, they will have to go through that process. Hindi pa naman siya granted. Not this year siguro. Hindi pa naman granted. Pero yun. konsilado passport nito eh. Yes. Oh, pero he has another passport, di ba? Wala, he did not show anything, any travel document. Ah. Kaya siya nagganon kasi yun sa border patrol, yun ang bumalik sa kanya Pero nasa Netherlands itong si Roque. Oo. Paano niya nasabing alam na wala naman daw Pilipino na arestado sa Prague? Sa Czechoslovakia. Ano Sa na yan? Czech Republic. Gumagawa na ng istorya si Harry. I think. Siya mismo. Siya mismo, hindi niya alam kung ano nangyayari sa buhay niya. Siya mismo puga eh. Oo nga. Ano po yan ang kaso kay Roque? Yung kidnapping doon sa Pogo, sa Pampanga. Alam mo ba yun? Yung may nakatakas. Yung case. May nakatakas, tsaka kaya lang nabuko na yung mga tao doon sa Pogo ay minamaltrato. Binubugbog. Kaya may mga napatay pa nga na nanilibing. Doon? Doon sa Pampanga, nakatakas ngayon yun. So therefore, isa sa mga principal, daw, allegedly, itong si Roque. Pero sinasabi niya, wala daw siya kinalaman doon, sinamahan niya lang sa PAGCOR yung isang principal. Yan. Ang problema, nakapirma siya doon sa... Hindi siya makalusot Documents. Hindi pwede. Siya abogado, parang tumatayo Okay. Hindi mo pwedeng sabihin na sinamahan mo lang. Nag-video ito at inilabas sa social media, si Roque. Ang sinabi niya, tumawag daw siya doon sa pulis sa Prague. At sabi daw ng pulis, wala namang ganong arrest. Ayun. Bakit lahat ba ng pulis sa Prague alam kung ano nangyayari sa buong Prague? Sino munang pulis? May pagka-brilliant din to. Brilliant. Brilliant. Roque. Oo. Pulis Brilliant patola. Tumawag daw siya sa pulis Oo. Sabi daw, wala naman daw Walang nahuling ganyan. Wala naman daw nahuli ganyan. Pero wala pa ring statement coming from our embassy. Well, they're working. What can they say? Oh. To confirm that he's... No, they confirm it. Confirmed na? they confirmed. Okay. He's in the hands of the Czech authorities. At hindi po because of the red notice. No. Ano lang talaga, he did Pumunta siya doon, galing siya ng Germany. He did not carry anything, any document. Wala siyang dala-dala. Kumbaga, parang ina-assume niya na citizen siya ng Pero I'm sure may dala siyang maleta. Para sa damit niya. damit. Hindi panlagay. Hindi ba? Nakakotse yata He was in a car. Nagda-drive. Nagda-drive sila. Ano yung kotse? Yan. Nagtaka siguro yung border guard. Baka kapansin-pansin. Baka. Ano itong Rolls Royce na ito in sa rural area of Czechoslovakia in the border? Hindi, napansin noon yung mga maleta. Baka sobrang dami. Mahilig siguro sa damit. Baka. Etong witness doon sa hearing ni dating Senator Bong Revilla. Babae. Liaison officer ng Sims Construction. Okay. Monica Luis Ocampo Santos. Oo. Ang sabi niya po, kumbaga, inaayunan niya yung sinabi ng owner, si Sally Santos. Yun daw po mga pera sa Ghost Flood Control Projects ay malaking bahagi binibigay nila sa district engineer. Yan. So, ang pagador, yung district engineer. District engineer. Siya magbibigay doon. Paymaster. In other words, yung pera, cash, galing sa contractor. Yes. Paymaster. It's not the other way around. Ang sinasabi kasi, ang DPWH, kukunin yung pera, tapos siyang pagador. Hindi. Yung contractor ang pagador. Contractor.
Kaya mali yun sa land bank. Ang sabi ng land bank, government transaction daw, yung withdrawal ng limpak-limpak na bilyon. cash. Kaya may presumption of regularity. Yun ang sabi ng land bank. Ang lumalabas, ang nagwi-withdraw sa land bank ay contractor. Oo. Hindi nyo i-check yun? Ay nagkakaroon kayo. Talagang hindi pwede ang mag-withdraw doon ay government kasi ang kontrata nasa contractor, hindi naman sa public works. Tama. Ang public works po pera gagawin, babayaran ng Yung contract. electronic, Oo. yung contractor, yung contractor, Pupunta sa bangko. pupunta sa bangko, kukunin yung I-withdraw. cash Yes. para panlagay. Kasi required rin sila to open a government Yes. bank account. Land bank, which is Which is basically usually land bank. which is basically land bank. So, ang payoff nanggagaling sa contractor. Yes. Yung contractor, kinukuha yung cash sa land bank. Ba't hindi involved, hindi iniimbestigahan na itong mga opisyal na? Hindi, iniimbestigan Meron niya. na? Very quietly. Sana may makulong. Palagay ko. Hindi pwedeng presumption of regularity yan. Ngayon, isa pa, hawak yung cash. Nung nilagyan mo. Ano yung tatago sa baol? Dadali rin sa bangko yan. Private bank na yon. Bakit wala ang private bank man lang? Na nagpa-flag. Di ba yung tinakbo yung 100 milyon, branch lang dyan sa Green Hills ng isang senador? Nabalita yun eh. Sobrang tiwala niya doon sa branch manager. Daan-daang milyon. Tinakbo. Tinakbo. Pumunta na sa Amerika. Dalawang tinakbuhan nun. Isang congressman at saka isang senador. Yun. Tapos ang ano dyan pati. Alam mo ba, paring Conrad Castro, ang sinasabi ngayon ng iba, yun daw, yung sinasabi natin, di ba, nag-withdraw ko contractor. Tapos ibinigay kung kanino, di ba? Oo. Yung itong kung kanino nito, i-deposit sa ano, hindi, ang sinasabi daw ng mga bangko, hindi mo pwedeng tignan kung ano yon because that is, covered by bank secrecy. Yan ang palusot nila Palusot ng bangko, pare. Anong paraan para Kaya yung kaya yung AMLA, sinabihan sila. Ano ba yan? Wala. Ang Kaya AMLAC, ano lang pinalitan na. Pinalitan na si David. Papatay-patay din niya AMLAC na yan. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Pagising sa Ginagastos na yung pera, pare. Gagastusin na ngayon. Balik tayo, Karambola. Kasama natin Jonathan De La Cruz, ang ating Tuesday special. Astro del Castillo. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Oo. May bago So, na survey. ano ba nangyari dyan sa ano? Ano ba nangyari dyan sa Nabotas? Sino ba may kasalanan? Hindi naayos yung ano eh. Walang alam kung sino may kasalanan eh. Hindi, ano yan? Supposed to be, i-close down na yan, and then, in closing a landfill, merong process yan eh. Napabayaan na lang. Anong penalty ron? Ay, dapat habulin. Kakasuhan. Oo, Sino dapat ba habulin. nag-ooperate niyan? Dapat R2 habulin. Builders. At saka, meron sila. R2 Builders. Romero. Romero. Yung nag-away yung mag-ama, Yeah, di ba? Si R2 at si Reggie. Reggie at saka yung anak Mikey. niya. Mikey. Nag-away. Nag-away. Ano yan? Wala nangyayari. Sino Dapat ba kailangan magkakaso? DNR at saka City of Manila. Okay. And Nabotas. Yung tatlong yan. Health warnings daw po. Toxic smoke. Ayan. Galing dyan sa Nabotas. Toxic na. Tagal na yan. Tagal na. Toxic. Magto 2 weeks na yan. Abot na sa amin sa Makati yan. Aha. Abot na sa Metro Manila. There are only 4 places in Metro Manila Very na bad. fair ang hangin. Otherwise, lahat hindi. Hindi maganda yan sa ekonomiya at sa tourism. Ayan na. Alam Yan daw natin. po, sabi po ng PhilSA, Philippine Space Agency,
Yun daw pong usok nang galing dyan sa Nabotas, umaabot na hanggang Bataan. Ayan. Oh. Wow. Ubando Sa dati. Bulacan, may Ubando. mga Areas. evacuated. Yes. Dahil po nahihirapan sa paghinga. Okay? Nitrogen dioxide. Sinong humahawak ngayon ang problema Who is handling that now? Who's in charge of Who is in charge? nagiging eco disaster Yes. to DNR should take the lead Diyan sa area na yan. Sabi po ng mga environmentalist group, kailangan daw po maimbestigahan na ng husto ang air quality dito sa atin. Dahil dyan ang gagaling sa Nabotas. Sino ba dapat to? DNR. DNR, City of Manila at saka Nabotas. Workout dapat yan. And then, tumulong na yung mga iba pa. Kasi hindi na kaya ng ng fire department, hindi na nila kaya yan. Kasi methane gas na yan Dapat yan, tapunan yan ng ng graba na Aha. Patabunan, Oo. Kasi that's the only way to handle this now at this point. Okay. Otherwise, paano continuing yung yan. mga natamaan ng health Ayun. hazards? Wala rin. Sino may hawak nun? There's nobody there right now. Except the pinabayaan na nga yan. May mga nakikialam na academe. Ateneo School of Public Medicine. Okay lang na dyan, pero ano nyo muna, apulahin muna natin yung sunog na yan. Patayin muna. Oo. Bago tayo investigasyon, everyday, ganun lahat. Sa Cebu Health Alert daw po, meron din. Poor air quality in Cebu. Very, May haze. yan. Lahat yan, DNR should be on top of all of recent these things. fires and extreme heat. Yan. Hindi, ang inaasikaso yung Terrazas. Monterrasas. Ngayon, ang DNR daw po nangangako na they will resolve the Masungi controversies. Ano? Hindi po ba tapos yan? Kasi namana lang nila to kay kay Most Travel. Most travel. So ngayon, nangangako sila talaga daw pag-aaralan ng husto to. Okay. Paano? Simple lang yan. Ibigay nyo na yung area na originally na pinag-usapan tungkol dyan sa Masungi na yan. Yun Under daw the memo, MOA, with between Gina Lopez. Gina Lopez at saka yung Geo Foundation. Yes. Masungi Foundation. Yun daw ang controversial dyan. Yes. Hindi ba controversial yung may mga nagte-take over nitong reservation government? Part yan. Bakit isang dokumento ang source ng controversy? Ang daming nagte-take over dyan. In actuality, marami ng grupo nag-take over ng mga lugar dyan, armado. Nakisaw-saw. Hindi ba yun ang main issue dyan? Ang ginagawang issue ng DNR, yung dokumento. Anong magagawa ng dokumento sa totoong buhay? Di ba? Dokumento. Yan. Because that is the Upper Marikina watershed. Very very. Ang tagal na niyan. Ay, nako. Ay, And also, may issue rin sa di ba? Sa Sierra Madre. Yes. Tuloy pa kaya yun? Hopefully not. Kasi may mga technical do sa agreement ni Lopez. Gina. And na perpetual land trust, yung ganon. Lang daw, 25 years lang, renewable for another 25 years. Ang land tenure. Iba yun. Oo. Eto, preservation tong ginawa nila. pinag-uusapan. So may debate tungkol do sa agreement. Parang ibig sabihin ng DNR, because of the debate on the agreement, wala kami magawa. In the meantime, In the meantime, ang dami na doon armadong Oo. grupo nagte-take over. Katakot-takot, quarry, kung ano-ano, etc. Subdivision, Paano yan? dami na dyan. In action, what? Ano? And that particular reservation extends all the way to Quezon, ha? The original proclamation of PD, I think, under President FM, extends all the way.
Oo. Yun Sierra ang dapat, Madre yan eh. Sierra Madre, that's supposed to be an Reservation. area. Oo, complete. Bakit napunta dyan yung mga kung sino-sinong armado pa? Ngayon, may mga furniture makers po dyan sa Bohol. Isinara ng DNR. Kasi wala naman daw silang permit. Kasi kailangan may permit ka ng wood processing permit. Meron kang ECC. So, wala na pong hanap buhay yung mga maliliit na furniture makers dyan sa Bohol. Okay? Yan ang mga maasahan natin sa DNR. Yung mga maliliit, inuupakan. Yung mga malalaki, Itong is too big to be. nambaboy nito na Botas landfill, hindi man lang nababanggit, pare. Oh, wala. Not at all, ha? Not at Not all. at all. Not at all. Yan ang Kung sino yung nakakalangkot. nag-operate ng landfill na yan. Dismaya yan. Kakainis ka mo. Wala man lang sinabi, not even a whip of statement. Usually yan, dapat statement na kagad yan eh. Wala Even na just eh. for purposes of statements. Oo, imbestigahan. On! Yan, mga Di ganun. ba ng DNR? Wala ano ba man yan. nangyari dyan? Sinunod nyo ba lahat ng ano? Yan. Kasi may mga measures yan. Yes. Pag magsasara ka ng landfill, Meron. meron mga ginagawa dyan. Sinunod nyo ba lahat yan? Yes, there is a Para process. bang yung Monterasa, ang may mga kondisyones, yung DNR. Sige, okay kayo magtayo dyan, pero ito mga to, ganito gawin niya. Ay, hindi pa nako-confirm kung sinunod nga ba lahat yun. Binalik na ulit yung, Monterasa, okay na kayo. Ganun na lang ba yun? Kailan Wala. nila binalik? Kailan lang? Ngayon lang, mga days ago. Oh, Wow. pwede na ulit kayo. Akala ko ba maraming violation yan? Ang dami na pinsala dyan, ha? Eto baka matuwa rito sa may balita ako. Sayang wala si paring Mark Santos. Yung Maynilad, minultahan ng 54 plus million ng MWSS regulatory capture. Ng regulatory office. Minultahan 54 million. Kasi daw po, hindi sila nakakapag-supply ng tubig. Diyan sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Imus, and Bacoor. Kailangan daw po mag-refund ng 100 milyon. Hanip pa. Decisive bigla yung Oy, kailangan. 330 million mas Refund. refund. Ang mga, sabi po, yan po ang ruling ng MWSS. Lalakarin to, pare. Sobrang laking halaga eh. Kailangan ayusin yan. Anong mabuti. Ano ayusin mo buti? Mag-refund talaga sila. Pero wag naman yung Hindi refund. lalakarin yan. Wag naman yung refund na Oh. 36 months. Kasi daw po, breach of contract, Yes. service obligation. Yes. Uninterrupted water supply daw ang kailangan dyan. Ayan. So, kanino mapupunta yung, yung multa? Sa consumers. Sa MWSS. Yung consumers, Refund. magre-refund. Ganon ang kalabanan dyan. Automatic refund. Ano mo yung refund? Kung ilang araw ka na mabaho, hindi ka makaligo-ligo. Makainom na Hindi lang. ba dapat ito i-supervise nyo ng gusto? MWSS, regulatory capture, Ayusin nila. na para masiguro na walang water interruption. Kumbaga, may nangyari na at saka kayo aaksyon. Napinsala na yung mga customers nitong Maynilad. Wala silang tubig. Baka meron pa diyang nagkasakit. Dahil paano yung mga inaalagang, paano yung mga ospital? Kakabit yan eh. Health yan eh. Health issue yan. Okay? May nangyari na bago pa kayo kikilos. Ayan. Ako, concern. Ano?
moving forward, iinit pa. Wow. Pare. Di ba? So summer, di ba? Iinit pa. Sinasabi na natin na sa mga previous programs natin, may possible crisis na naman. Prepared na kaya yung government? Ayun na nga eh. Yung water Pagdating crisis. ng El Nino, drought. Yeah. Pero may mga lugar, babahain ng gusto. Yeah. Kasi yung El Nino, hindi naman lahat yan tagtuyot eh. Meron dyan sobrang extreme ng weather, yung malakas-malakas na ulan. Handa na ba tayo? Ayun. Kailangan may crisis Meron. management Handa program tayo na dyan. for that. Sanay na tayo sa ganyan. Handa Pero na to, tayo. matindi to. Matindi Init tong at lamig. Init na to. Oo. Init at ulan. And then, yung susunod niyan, matinding bagyo. After ng El Nino. El Nino. Alam mo, naiisip ko kung anong iniisip ni BBM. Sa dami ng problema, wala siya maasahan man lang na isang tatayo Manong, para who will take over. invite natin as guest. Kung Sino? John, Sino? si Presidente. BBM? Oo. Para marinig rin niya yung ating mga comments and ano. Hindi, binagre-report naman sa kanya eh. Nagre-report. Oo, nire-report yung pinag-uusapan natin dito. Alam ko yan for a fact. Nag-improve yung kanyang trust and performance no first quarter. Ilan na ngayon? March 19 to 25, tugon ng masa Okta. Ako, medyo mataas ang credibilidad sa akin itong Okta research. 54% trust rating ng presidente. Malaking tinaas from 48. Okay. Yung approval, performance to, no? 55%. Up from 51%. Significant yun. 4%. Okay. Margin of error niyan, mga -2, -3. Ang kwan dito, halos pareho lang yung distrust. 30, 31, gano'n, distrust. Yung permanente nang Antay yun. hindi makabibi. Antay talaga yun. Ang pinaglalaroan niya rito, kumukuha siya, kumakain siya doon sa mga undecided. Yung 30% na yun, parang kumbaga, give up na siya doon. Panapon na yun. Kumbaga Okay. sa ano. Yung panapon. 70%, doon siya kumukuha, kumakain. Yung undecided ngayon, pag below 20%, sa akin, good record yun. So pag, kasi 30% yung Antay. whatever happens, ayaw sa kanya. Tapos kung 20% yung undecided, meron kang 50% na trust and performance, good sa akin yun. Kahit nakalahati lang nung 70%, 35%, good pa din sa akin yun. Big sabihin, meron ka pating support na 35% versus na... Malaki rin yan. Kasi yung undecided, pwede mo pa makuha ulit yun eh. Pwede talaga. Ngayon, ano bang value ng trust and performance Performance rating ratings. sa presidente? Hindi na naman siya tatakbo. Endorsement. Kung meron siyang programa, kung maganda ang trust and susuportahan The siya. public support will be there. Oo, the public support. Yun ang importante dyan. Halimbawa, yung panawagan niya na magsumbong kayo Yan. sa tawag nito, yung flood control. Oo. Ang dami nag-respond. Tapos yung... Pero ano na bang balita ron? Pare? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sila. Under investigation. And a lot of things can happen within the week. Ganon. Yes. Parang, paano yung PCO? Nagdedemanda ng mga fake news. Iba pa yan. Iba pa yun. Meron yan. Ano, kasama ba yun sa measures para ma-prop up yung trust and performance rating ng presidente? Kailangan kasi at least mayroong action na lumalabas. May lumalabas na hindi pinababayaan Na lang. hindi pinapabayaan. Mahirap yung puro statements eh. Tumatakbo raw tayo doon sa meta. Sinasabi natin, bilisan yung pag-take down. Sabi po ng government, Department of DICT, makikipagkita sila sa meta. Yan yung WhatsApp, Instagram, Facebook. Kailangan daw po may time-bound actions.
Kumbaga, hindi yung, okay, ni-report, And then that's it. oo, Hindi pwedeng ganun. tanggalin, pwedeng hindi tanggalin, yung ganun eh. Galing sa gobyerno yan, time-bound, sabi. Oh. Sabi ng time-bound. government, Kailangan. alam nyo po, sa ibang bayan, etong meta na to, ay talagang bantay na bantay na. Dito lang sa atin na walang aksyon. Kasi may mga harmful Na-effect siya. na effect siyang Yes. Facebook Meta. at social media. Sa Australia, pag bata, bawal eh. Hindi nyo pwedeng ano yung account. So, Mangyayari ba sa atin yan? Kasi naapektuhan na rin ng ekonomiya yan. Socio-economic. How? In terms of quality of life, in terms of quality of education, quality of employees, di ba? So, sobrang They are tagal spending ng more time on social media. screen, Oo. imbes na ginagawa Instead yung of trabaho. learning, instead of working, di ba? Iba ang nangyayari. Nakita na natin. Instead of exercising. Yeah. Exercising, yes. Oo nga. Ang dami. Socio-economic impact. na Hindi, yan. yung sinasabi nila Ang na gusto daw nila, mas mabilis na aksyon ng Meta. Eh, hindi gagawin ng Meta yon Kasi mawawalan sila ng... doon sila kumikita eh. oo. the longer the Kailangan interaction dito is, the batas. And also, alam naman nila na kailangan mabilisin na action ng DICT. better. Mm. Lalo na sa mga sistema, nakikita nila, mabagal ang action. Binibigyan nyo kami time-bound. Kayo nga, Kayo nga, ang tagal wala. na yung digitalization ng gobyerno, hindi yung nagagawa. Uy! Di ba? Malapit na, konektado Pinoy. Oo, malapit na raw. Konektadong na. Pinoy. Oo. DICT yan, Manong. Yes. At saka magdadala dito ng mga iba pang players. Nakita Yan mo ang the to. best. Pero may mga reklamo na sa DOJ, mga ganyan, demanda. Pero tuloy-tuloy pa rin. Ang fake news sa Meta. So, solusyon ba yung demanda? Hindi eh. Hindi naman titigil yung Ano mga yung yan. yung Kailangan yung Meta? principal issuer ang ano. Oo, yung ganun. meta, kausapin mo. So, kumbaga, nananakot, didemanda ko to, didemanda. Hindi naman tumitigil eh. Eh, bakit titigil yan? Eh, meron talaga silang agenda. Kampanya sila. Sa ibang Pero- countries, nagpe-penalize yan. Pinipenalize yan. So, baliwala yung sinasabi nitong ni Acting Secretary Dave Gomez na file ng complaints. Hanggang doon lang yun. Hindi naman pinapansin yan. Eh. Tuloy-tuloy pa rin ng fake news eh. Eh di mag-fake news din kayo. Hindi ba pwede yan, pare Jonathan? Para malaban nyo fake Para news. bawi. Fake news versus fake news. Hindi fake news. Good news versus fake news. Ayun, yung totoong news. Yung totoong news. Ayan. Sa ngalan ni Jonathan de la Cruz, si Astro del Castillo, ako si Conrad Banal Carambola, DWIZ 882. Aliw, Channel 23. Eto, nandito na siya. Ito na. Unique yung kulay ngayon nito. Unique. oh. Maroon? Hindi. Eh. Greenish na medyo Ba? cream yung loob. Ba? Greenish Ba? Iba, ah. Oo, Ibang dating, ha? Ibang dating eh. Pang summer eh. Yun. Oo, mukhang pastel eh. Oh. Yun. Ah. Ha? Pastel de lengua. Ayan. Ang ating award-winning journalist po, Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Oh! Carambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola.